Isang gabi lumabas si Ellie kasama ang mga kaibigan niya. Habang nasa labas sila, nakilala niya si Jordan. Nagiinom silang lahat at nagkakasayahan at sa pagtatapos ng gabi, inihatid ni Jordan si Ellie pauwi. Pero hindi talaga siya inuwi ni Jordan. Dinala siya ni Jordan sa ibang lugar na hindi niya kilala at doon siya inabuso nito. Pero hindi niya ito iniulat sa pulis dahil natatakot siya. 2 buwan ang lumipas, biglang nagpakita si Jordan sa apartment ni Ellie. Sa kung anong dahilan, pinapasok niya ito at sa pagkakataong ito, may dalang kutsilyo si Jordan. Binugbog siya at inabuso ulit. Pagkaalis nito, iniulat niya ito sa pulis at mabuti na lang may ebidensya siya mga Snapchat messages kung saan hayagang inamin ni Jordan ang mga ginawa niya. Inaresto si Jordan ng mga pulis, pero nakalabas ito dahil sa piyansa. Nang makalaya sa piyansa, pinasok ni Jordan ang bahay ni Ellie at inabuso siya ulit. Iniulat niya ito ulit sa pulis, or inaresto ulit si Jordan, na nakulong ng 10 linggo bago makalaya dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ikinuwento din ni Ellie sa pulis ang isa pang pangyayari mula sa mga nakaraang taon. Noong siya ay 12 years old, nakilala niya ang isang mas matandang lalaki na nagngangalang Mo sa isang family gathering. Kinaibigan siya ni Mo at kalaunan ay nagsimulang ibenta siya at pinipilit siyang gumawa ng mga karumal-dumal na bagay. Sinabi niya na ginawa ito ni Mo sa hindi bababa sa 60 pang ibang babae at bahagi siya ng isang malaking sindikato ng human trafficking. Ipinakita ni Ellie sa pulis ang mga mensahe sa Snapchat bilang patunay. Dahil sa takot para sa kanyang kaligtasan, inilagay ng mga pulis si Ellie sa isang hotel. Ngunit nahanap siya ng mga trafficker at inutusan siyang pumunta sa Blackpool. Nakita ni Ellie si Mo sa Blackpool at dinala siya sa 4 na magkakaibang hotel kung saan siya inabu-abuso ng ilang lalaki. Sa huli, napansin ng pulis na nawawala si Ellie. Nahanap siya sa Blackpool at sinagip. Inaresto rin nila si Mo at ikinulong. Pagkatapos ng 2 linggo ay dinala at sinamahan ng mga pulis si Ellie pabalik sa Blackpool para balikan ang kanyang mga pinuntahan, ngunit bigla na lang naging malabo ang kanyang mga detalye at hindi siya makapagbigay ng kapaki-pakinabang na impormasyon. Was it on that route that you took us on, or was it somewhere else? I don't know. Not sure. Kaya nagsimulang magduda ang mga pulis. Nang suriin ng mga pulis ang cellphone ni Ellie, nalaman nila na siya mismo ang nag-book ng hotel at hindi ito tugma ang kanyang mga kwento tungkol sa trafficking. Nakita ito sa CCTV footage na namamasyal lang siya sa Blackpool na sumasalungat din sa kanyang kwento. Doon na-realize ng pulis na imbento lang pala ang lahat ng sinabi ni Ellie. Lahat ng iyon, kasama ang mga paratang laban kay Jordan, ay imbento lamang. Pati ang mga Snapchat messages na ginamit niya bilang ebidensya ay peke. Umabot pa siya sa punto na sinasaktan ng sarili para magmukhang totoo ang kwento. Nang subukan siyang arestuhin ng mga pulis ay bigla na lang nawala si Ellie. Sumakay siya ng train papuntang Preston. Nakilala ang isang lasing na lalaki na nagngangalang Oliver at nag-hook up sila. Umuwi si Ellie at nang matagpuan siya ng mga pulis, ay inakusahan niya si Oliver na siya ay tinraffic. At sinabi niya na siya ay inabuso ng isang grupo ng mga lalaki. May mga pasa pa siya sa katawan at ipinakita ito kaya nag-imbestiga ang pulis, ngunit walang ebidensyang sumusuporta sa kanyang mga paratang. Inaresto si Ellie at kinasuhan ng pagsisinungaling sa course of justice. Nakalaya siya sa pamamagitan ng piyansa at nagpatuloy sa kanyang malasayko na pag-uugali. Isang gabi, bumili siya ng martilyo at pinalo ang sarili. Sinira ang kanyang mukha at bahagyang pinutol ang kanyang daliri. Pagkatapos, pumunta siya sa isang bukirin at hinintay ang mga pulis. Sinasabing siya ay na-traffic at inabu-abuso. Pagkatapos dalhin sa ospital, nag-post si Ellie ng mga larawan ng kanyang mga sugat sa Facebook. Sinasabing inatake siya ng isang grupo ng mga Pakistani groomers. Kumalat ang kanyang Facebook post at naniwala ang mga tao sa kanyang kwento. Bumuo sila ng grupong tinatawag na Justice for Ellie na mabilis na nakakuha ng 100,000 followers. Nakalikom ang grupo ng $22,000 para sa legal na suporta
at mabilis na kumalat ang kanyang kwento. Ngunit hindi nagtagal, muling inaresto si Ellie dahil sa paglabag sa kanyang piyansa. Nagsimulang magprotesta ang publiko sa labas ng istasyon ng pulis. Inakusahan ng mga pulis na tinatakpan ang sindikato ng trafficking. Samantala, ang mga lalaking kanyang maling inakusahan na sina Jordan, Mo at Oliver ay nasira ang kanilang mga buhay. Nakulong si Jordan, nasira ang negosyo ni Mo. At napunta si Oliver sa mental hospital matapos subukang magpakamatay. Sa huli, nahuli si Ellie at dinala sa korte kung saan napatunayang may sala siya at nasentensyahan ng 8.5 years na pagkakakulong.